Hello kabayan, magandang araw kabayan. Ang gagawin pala natin ngayon kabayan, Toyota RAV4. So lumang modelo yan sa kabayan ha, na Toyota RAV4. Tingnan mo, iba pa yung forma niya kabayan. So magpalit pala tayo ng reinforcement din kabayan. Magpalit din tayo ng bumper, tanggal kabit tayo niyan kabayan. Yung headlight okay lang yan sa kabayan, walang problema yan. Medyo sa gitna talaga siya yung bangga. Tingnan nyo yung sa baba kabayan, yung plastic cover ng engine. So medyo kumanto din siya. Grabe yung pagka-aksidente. Yung horn niya kabayan, yung busina okay lang naman, walang problema yan. Yung foam palitan natin, yung nakakabit doon sa may reinforcement kasi may foam yan siya kabayan eh. Yan. Pero yung hood ata kabayan, nakalimutan ko na kasi ito kabayan eh. At saka hindi ko rin na i-video pagkatapos nito kabayan kasi mabilisan nga yung trabaho nito kabayan eh. Pag luma naman kabayan, hindi ganong basta, pero maganda, perfect yung pagkatrabaho nito kabayan. Pag luma kasi modelo, parang hindi ka takot, hindi ka ganong hindi ka tulad sa bagong modelo na kailangan i-perfect mo yun para sigurado. Kasi alam naman natin masilan yung mayari din pag medyo bago, pero pag luma okay lang yan. Kasi yung insurance yan hindi naman ganong kuhan sa insurance din. Kasi minsan yung insurance kabayan, pag ano yung pinalitan, kailangan palitan mo yan kasi bayad sa insurance yan. Minsan pag hindi mo ikabit tapos i-check ng insurance, delikado yung company natin. So yun ang regulation, rules na kailangan pag ano yung pinalitan ng insurance, so kailangan ikabit mo yan. Pero minsan pag medyo okay lang naman, katulad sa may repair mo, yung mga bracket na yan, mai-repair mo na maganda naman, so wag mo nang palitan nun, okay na yun, pang ilalim naman eh. Pero pag nakita talaga yan, kailangan palitan natin yan. So ganun ang proseso kabayan. So yung kabayan, pinalitan natin ng reinforcement yan kabayan. Katulad niyang reinforcement na yung kabayan, yung bago, so hindi na kailangang pinturahan yan, okay na yan siya kabayan. Itim naman yung kulay din eh. So ang gawin natin yan, pag ikabit natin yan, pag final na ikabit natin, lagyan na yung bumper natin, kailangan natin lagyan ng anti-rust. So anti-rust kabayan, pinaka-importante yan dito. Kasi lalo na yung pag-repair mo yung katawan ng sasakyan, tapos ina-spatan mo yun, so medyo may kalawang doon sa loob pag hindi mo mapinturahan yan. So normal kabayan, kailangan lagyan mong anti-rust, lalo na yung magpalit ka ng panel. So kailangan wag mo kalimutan yung anti-rust kabayan kasi iba yung one dito kabayan, warranty. So yung warranty, long life yung warranty dito kabayan ha. Kunwari magpalit ka ng panel sa likuran, tapos nagkalawang yan, so pag ibalik nila yan, walang bayad yan. So iba talaga, warranty, long life, kahit pa 10 years, may bumalik nga dito 9 years na eh. So walang bayad yun kasi yun nga warranty. So under warranty kasi naka-record lahat ng ginagawa. Kahit grabe, long life warranty nga kabayan. Kaya yun ang sinasabi ko na huwag kalimutan yung anti-rust pagkatapos pinturahan. Kahit pa malinis yung magpalit ka ng panel, tapos sa loob nun may welding yan eh, MIG yung gamit, hindi naman yung acetylene. Pag lalo na yung acetylene kabayan, kasi bugbog talaga yon sa welding. Yung MIG naman, yung sa may doong banda ka nag-welding, yung pinagdugtungan mo, huwag mong kalimutan na anti-rust doon sa loob. So sundutin mo yung anti-rust kasi natin papasok doon sa loob eh, may hose yan eh. So kailangan lagyan mo anti-rust yan loob. Tapos lalo na yung mga pintuan kabayan, magpalit ka na yung pintuan, may bumalik na rin kabayan yung skin lang. Kaya sabi ko sa estimator, pag magpalit ng skin, mas maganda pa kukuha na lang ng sikanhan na buo. Kasi pag skin kasi kabayan, lalo na yung pag mabugbog yung skin, so papalit ka doon, mas mabilis kapitan ng kalawang yung kabayan. Kaya mas maganda pa sikanhan na lang na buo, yung hindi skin na lang papalitan, para sigurado pa yun. So yun kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe kabayan. Maraming salamat kabayan, at paki-follow yung Facebook page natin.